Okay, hello everyone. Yung discussion natin ngayon tungkol sa isang journal article, and this is already our 25th. Pang 25 na nating journal article review, so marami-rami na rin, no? So this article, mamaya pag-uusapan natin is about happiness. Pero hindi yung usual topic on happiness like paano maging masaya. Later, i-reveal ko. But before that, opening passage muna tayo. And he told them this parable. Yung he dito, si Jesus. Yung them dito, yung mga kinakausap niya. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, "What shall I do? I have no place to store my crops." Kasi nga, ang dami niyang ani, meron siyang surplus, hindi raw niya malaman kung anong gagawin niya sa dami. Ganon yung expression nun sa Tagalog. Then he said, "This is what I'll do." Nakaisip na siya. "I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. And I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry." Nung narinig siya ni Lord, sa verse 20, "But God said to him, you fool." Alam naman natin sa Bible, when God says you fool, hindi maganda yan, galit si Lord dito. "This very night," ngayong gabi rin, "your life will be demanded from you. Then, who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich toward God." Yan yung closing ni Jesus. So this passage came from Luke chapter 12, verses 16 to 21. Meron akong gustong i-emphasize dito, going back to that passage. Dito, sa verse 16, merong positive event na nangyari. Tama ba? Yung rich man, nakakuha siya ng maraming ani. So it's a positive event. For sure, itong rich man na to masaya. Right? I want to highlight that word, masaya, kasi nga yung discussion natin ngayon tungkol sa happiness. Ngayon, kahit masaya siya, take a look at this, no? So, ito yung emotion na nafe-feel niya. Happy siya sa dami ng ani niya. But the Lord was not happy for him. Akala ko ba si Lord, the God of joy? Right? If God is a God of joy, dapat, ayan na naman tayo sa mundo ng mga dapat yung reaction niya for this man, masaya rin. Yan yung expectation ng mga tao towards a happy God. Right? If a person is happy like this, dapat si Lord sasabihin niya dito, "I'm happy for you, anak, na marami kang naani. Very good. Masaya ako para sa iyo," sa Tagalog. But then again, in verse 20, hindi ganun yung reaction ni Lord. This guy was happy for himself. God was not happy for him. Sabi pa nga niya, "You fool, this very night your life will be demanded from you." So, eto ngayon yung question na gusto kong erase dito, no? Why is God not happy for this happy man? Could it be that happiness is not always good for the psyche? Posible kaya na psychologically speaking, ang tao pwedeng maging masyadong masaya na hindi pala siya maganda sa mental health. And that explains why God was not happy for this guy. Baka yun yung reason. Baka yan yung lesson dito. That although happiness is good generally, but too much happiness, hindi na maganda yan sa mental health. That's exactly the topic in this journal article. I-zoom in natin. You can Google Scholar this, download nyo, and then basahin nyo on your own. Ito ang APA citation yan. Baka merong mga research teachers na naman dyan, magalit sa akin, hindi ko tinuturuan yung viewers ko ng APA citation. So yan yon. Alright? So since our focus here is on happiness, i-define natin ang happiness or kaligayahan sa Tagalog. Isa sa mga classic definitions of happiness would be from Ed Diner or Diner, whichever you prefer to pronounce. Very popular na positive psychologist yan. Sabi niya, ang happiness, paano mo malalaman na meron ka yan? Kapag mataas yung positive emotions mo, generally you feel good, tapos mababa or halos wala kang negative emotions. I want you to pause and picture that definition. When was the last time na ganun ka? Sobrang taas ang positive emotions mo to the point na wala kang maramdaman na pangit. Looking back, most likely, ang mga situations na mangyayari yung definition na yan would be some examples, graduation. For sure, sino dito nakagraduate? Taas ang kamay.
For those of you who graduated, agree ba kayo naranasan nyo yung definition na yan? Sobrang saya mo, everything is over, you make your parents proud, wala kang maramdaman ng negative emotions. Everyone is happy during their graduation day. Another example, kapag kinasal ka, di ba? Sobrang saya mo, yung crush mo dati, asawa mo na ngayon, all your family members are there watching your union, di ba? Masarap na yan, no? Masarap na event, masayang event yan, wala ka halos maramdaman na negative emotions dyan. A more recent example, imaginein mo, athlete ka, and then sumali ka sa Olympics, and then nanalo ka ng gold. For sure, pasok na pasok ka sa definition na yan. Sobrang taas ang positive emotions mo, talagang mapapasigaw ka ng ganyan eh. Mapapasigaw ka, woo! Diba? Mapapasuntok ka sa hangin, mapapatalon ka sa saya, halos wala kang maramdaman na negative emotion. So those three examples, 1, 2, 3, yan yung mga halimbawa na mangyayari yung happiness according to this definition by Ed Diner, 2005. You got that? So, going back to this article, yan nga yung tanong nila eh. May negative effects din ba ang happiness? Posible kaya na yung happiness, hindi laging positive ang effect. At nung binasa ko tong article na to, ano yung reaction ko? Ganyan, no? Na-surprise ako. Ha? Parang ganon. Ulitin ko ba? Ha? Yan. Ayos ba? Na-surprise talaga ako. Kasi ang kiniklaim pa ng mga authors dito is, yung pagiging masaya can even lead to poor mental health. Talagang napag-ganon ako eh. So later on, as I go along, for further explain ko yan, how can such a positive emotion lead to poor mental health? Yan nga yung pinapaliwanag ng article na yan. So as you can see here, yung main point ng article dito, connected yan sa tinatanong natin about happiness in connection to Luke chapter 12, verses 16 to 21. So this is another good example how science and God's Word intersect with each other. Alright? So, malaking issue to na ang happiness pala hindi maganda sa mental health. Bakit? Kaya ko to pinili tong topic din na to kasi nga, unfortunately in our society today, ito yung tinuturo eh. Specifically by popular psychology. Ang dami nating mga self-help books. Punta kayo sa National Bookstore. Punta kayo sa Fully Book. Marami mga libro doon under self-help. Ano ang general idea? Paano mo pasayahin ang sarili mo? Because in our culture, the ultimate goal is happiness. Yan yung pinipreach in our culture and many young people believe this. Kaya marami mga kabataan ngayon, tanungin mo, ano ang ultimate dream mo sa buhay? Ang sagot nila, gusto kong maging masaya. Gusto ko ng masayang buhay. Lahat gagawin ko para lang lumigaya. Kung napatunayan natin, based on this article, na tama pala yung claim ng mga authors, na ang happiness, hindi laging positive ang effects niya sa buhay ng tao, na-realize nyo kung ano nangyayari dito? Many young people today are applying a psychological principle they think is right. Akala nila tama, yun pala mali. Akala nila tama na gawin mong ultimate goal ang happiness, ang ending pala mali. And I have a hunch, meron akong kutob na totoo nga itong pangyayaring to na mali yung gawin mong happiness yung goal mo, pero marami mga tao ina-apply yan, especially young people. Ano ang data support ko dyan? Kaya siguro marami mga kabataan ngayon, ganyan ang state of mental health. Parami ng parami ang depressed. Later on, parami ng parami ang nagkakaroon ng suicidal thoughts and even behaviors. Now, this is so ironic, diba? Nakakapagtaka to eh. We are living in a society where happiness is being preached. Ang dami nating mga libro dyan. Ang dami nating mga self-help gurus dyan. Ang dami nating mga motivational coaches dyan. Nagkalat sa Facebook, sa YouTube. Tinuturuan tayo paano maging masaya. Very accessible yung steps on how to be happier. Yet, kahit na sobrang close natin sa mga steps na yan in being happy, bakit ganyan pa rin yung statistics natin? Could it be na yung teaching, yung katuruan na gawin mong ultimate goal yung happiness mo, mali pala? Pero yun yung pinapackage ng kultura na tama at yun ang pinaniniwalaan ng mga tao na tama, yun yung ina-apply nila, ang ending, sinisira lang pala nila yung mga sarili nila.
Kaya again, mahalaga na talagang i-discuss natin itong journal article na to. So going back again, ang main point ng article, may negative effects din ang happiness, hindi yan laging maganda sa mental health. Now, I'm gonna present here 5 research supports coming from this article na dinidiscuss natin ngayon. Again ha, i-zoom ko. Yan. Ito yung article na pinag-uusapan natin for those of you who would like to search this, download this, and then basahin nyo on your own. Alright? So, punta na tayo sa mga research supports that prove this point. Number 1, according to the article, kung babasahin ninyo, there is limit to the goodness of happiness. Ganun pala yun. Although, okay yung pagiging happy, don't get me wrong. Hindi sinasabi ng article na masama lagi ang maging masaya. Pero, merong certain point na kapag lumagpas ka na doon sa level na yun ng pagiging masaya, pagpataasin mo pa yung happiness mo beyond that point, masama na siya sa mental health. Sabi nga ni Owishi et al. No, in the article, we are being taught of a wrong assumption. Meron tayong maling assumption about happiness. And that is, mas masaya ka, mas okay. Kaya pag tinanong mo yung isang tao, gaano kasaya mo gusto maging? Ano yung sasagot niya sa'yo? The more, the better. Yung pinakamataas na level ng happiness, yun yung gusto ko sa buhay ko, hindi pala maganda yun sa mental health. In the world of statistics, ito yung picture niyan eh. 'Di ba? Okay yung happiness. Kapag tumataas yung happiness mo, tumataas din yung quality of life mo. Pero, merong certain point of happiness na kapag lumagpas ka doon, sobrang saya mo na, what happens? Yung quality of life mo, magiging mababa. Babagsak. So, meron lang certain limit dapat ang happiness. Mali yung assumption na gusto mo maging masaya to the end point, to the skies. Sky's the limit. Mali pala yung ganon. Alright? So, if you read the article, ang sinasabi nila dito, according to studies, kapag ang tao masyadong masaya, meaning going back to this figure, kapag lumagpas na siya dito, lumagpas na siya sa happiness limit, sobrang saya na niya, ito yung mga posibleng mangyari sa mental health niya. Bababa ang creativity, yung taong masyadong masaya, magkakaroon siya ng mga risky behaviors, yung taong masyadong masaya, masyado na siyang careless sa buhay. They will begin to ignore threats and dangers and do stupid behaviors. So if I'm gonna convert these 3 into a picture, ang taong masyadong masaya, nagiging daredevil ang attitude sa buhay. Sa sobrang saya mo, hindi ka na nag-iisip, you end up doing stupid behaviors. At pwede mo itong i-connect sa biopsychology. I know this because I've taught biopsychology before. Di ba sa biopsychology, may tinatawag na emotional hijacking. Ibig sabihin yan, yung frontal lobe mo, yung part ng utak mo na rational, matino, malino mag-isip, hina-hijack or tinitake over ng limbic system mo kapag masyado kang emotional. And usually, those emotions na dinidiscuss sa biopsychology are negative emotions. Kapag masyado kang fearful, mataas ang anxiety mo, yung fear and anxiety takes over your frontal lobe, hindi ka na nagiging rational. Hindi ka na nagiging malinaw mag-isip. You end up doing not good decisions. Pero nag-a-apply din pala yung emotional hijacking sa positive emotions such as happiness. Ang happiness may ganung capability rin. Sa sobrang saya ng limbic system mo, tinake over niya yung frontal lobe mo, ang nangyari, hindi na naging maganda, hindi na naging malinaw yung pag-iisip mo. Pumapasok ka na ngayon sa business na hindi ka pala handa sa sobrang saya mo. May nagbigay sa'yo ng kapital, sobrang dami siguro, hindi mo na inisip kung okay ka ba pasukin yung business na yan. Papasok-pasok ka sa rubber shoes business, wala ka namang alam sa rubber shoes. Ba't ka nag-rubber shoes business? Wala lang. So, sobrang saya mo lang. Nabigla ka nagkapera one day. Got that point? Sa sobrang saya mo, you make unrealistic promises. Nangako ka ng mga bagay na hindi mo naman pala kayang panindigan. Sounds familiar? Maraming nabibiktima niyan sa relationships. Yung lalaki, sinagot siya na matagal na niyang nililigawan, sobrang saya niya. Finally, nagbunga yung pagbibigay niya ng Toblerone. Nagbunga yung pagpunta niya sa bahay ng girl every night, every day. Sinagot na rin siya. Ngayon, sa sobrang saya niya, pinangakuan niya yung babae ng mga promises hindi niya kayang panindigan. Dadalhin kita sa Paris. Wala akong magiging iba. Ikaw lang. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Yun pala, hindi pala niya kaya.
konti lang pala yung pera niya para mapanindigan yung mga sinabi niya, 'di ba? Bakit niya ginawa yung mga promises na yun in the first place? Sobrang saya. Kaya ang lesson dito, side lesson, huwag din kayong mangangako ng sobrang saya ninyo. Hindi nyo alam yung mga pinangako nyo, hindi nyo na pala kaya panindigan. Or another example of this would be love at first sight. Sa sobrang saya mo, kasi nagandahan ka sa nakita mo, sobrang na in love ka, anong ginawa mo? Nilapitan mo kaagad yung na love at first sight ka, pinangakuan mo kaagad ng kasal. O hindi pala kayo bagay. After nyo kinasal, after 3 months, hiwalay kayo. O ba't mo pinakasalan kasi in the first place? Kasi nga sa sobrang saya mo, you end up doing things that are not rational. Nagigets nyo? In fact, if you further read the article, kinonect din ng mga authors yung sobrang saya mo sa tinatawag na mania. And mania in psychology is not a good word. It's an indicator of poor mental health. In fact, merong sakit dyan. Sa DSM-5, ang tawag manic disorder. So sabi ng mga authors, kapag ang tao, sinanay niya ng sinanay yung sarili niya na sobrang saya niya, it is a predictor towards developing manic disorder. Baka magkaroon ka ng manic disorder. Diyan pala nagsisimula yon. Sinasanay mo yung sarili mo na sobrang saya mo lagi. Sabi nga ni Ness, 2004, one manic may give away his life savings on a whim, while another joyfully drives 100 miles per hour to a sexual liaison with a potential dangerous stranger. Ganyan ang manic disorder. Ang taong may manic disorder, daredevil attitude sa buhay. Diba? Tignan nyo yung mga examples dito, oh. Binigay yung savings, nagdadrive ng pagkabilis-bilis, hindi maganda sa buhay ng tao kapag may manic disorder ka. Saan ang gagaling yung manic disorder? Ang panimula niyan, masyado mong ina-addict yung sarili mo, sinasana yung sarili mo na lagi kang masaya. Alright? Support number 2. Sabi ng mga authors, kapag sobrang saya mo pala, nagiging gullible ka. Sa simpleng Tagalog, madali kang utuin. Kaya siguro ang mga Pilipino, we are known for being happy, right? Tapos ang lakas-lakas pa ng puwersa ng popular psychology dito, maybe that's the reason why many Filipinos are prone to being scammed. Pataas ang number of Filipinos na nabibiktima ng mga scam. And maybe that's one of the reasons kasi ang mga Pilipino masyadong masaya, masyadong masiyahin. Kaya madaling mabola ng mga scammers. Another example under support number 2, kapag sobrang saya mo, in connection to being gullible, nagiging gullible din yung tao sa mga maling ideas about history. Ang tawag dyan, historical distortion. Naging malaking idea yan, di ba? During the elections. Hindi ko na lang babalikan specifically kung ano yung nangyari dyan, pero i-research na lang. Ang tao, kapag masyadong gullible, kasi masyado siyang masiyahin, ang bilis-bilis palitan ng idea niya of history. Ang daling i-revise, ang daling dagdagan ng mga bagay about history na hindi naman talaga nangyari. And in the Philippines, nakita natin yan na talagang nangyari. Marami mga tao ngayon, marami mga Pilipino ngayon, if you ask them about what happened in the past, in our history as a Filipino people, ang daming inaccuracies nilang naaalala kasi nabiktima sila ng historical distortion, especially via social media. So siguro nangyari doon sa kaka-social media ng mga Pilipino, sobrang saya nila, kasi ganyan ng mga Pilipino, mahilig mag-social media. Sa sobrang saya nila, habang nagsa-social media, hindi nila alam, may mga inputs na pala yung mga taong gumagawa ng historical distortion na absorb ng mga masisiyahing tao sa Facebook. Kaya dumami yung mga Pilipino na historically distorted yung alam. Does that make sense? Yun yung kiniklaim nung journal article. Support number 3 na hindi rin lagi maganda ang happiness is happiness suppresses negative emotions that protect the psyche. Kapag ang tao pala masyadong masaya, nawawalan siya ng ability to feel the negative emotions tulad ng fear, anger, and sadness. Syempre sasabihin nyo, hindi ba maganda yon? Pag masaya ka, bumababa yung fear, anger, and sadness mo, edi okay ang buhay. Ang sagot ng mga authors, hindi. Because according to them, these negative emotions contribute big time to our quality of life. Mamaya, meron akong lesson dyan.
So, hindi pala porket negative yung emotions mo, laging pangit ang epekto niyan sa buhay mo. Kasi may mga negative emotions sa pampaganda ng buhay. For example, fear, anger, and sadness. Yung fear, hindi laging pangit yan. Maganda rin na meron kang certain degree of fear. Kasi nagiging maingat ka sa mga relationships mo. Natatakot ka na baka lokohin ka, so hindi ka ganun kabilis magtiwala. Talagang ini-screen mo muna kung katiwa-tiwala ba tong taong tong nanliligaw sa'yo, which is good. Does that make sense? Anger, maganda rin yung anger sa buhay natin. Although masyadong mataas ang anger, hindi maganda, pero yung konting anger meron ka. 'Di ba? Para nagkakaroon ka ng quality check sa mga relationships mo. Yung boyfriend mo, ilang beses ka na niloko, dapat lang magalit ka. Nahuli mong niloko ka ng boyfriend mo, dapat kang magalit para hindi niya ulitin yung ginawa niya. Para malaman niya na hindi pwedeng niloloko-loko ka lang. Does that make sense? Sadness. Sabi ng mga authors, yung sadness, okay rin na nakakaranas tayo ng sadness. Bakit? Because when people see that we are sad, people draw closer to us. And that's one of the needs that we need to have. Yung maramdaman natin na meron tayong social support. Pero hindi mo mararamdaman yung social support kung yung mga tao, hindi nila nasisense sa kailangan mo ng social support kasi nga malungkot ka. Does that make sense? So may magandang side din yung sadness pag nalulungkot ka. Pag nalulungkot ka, doon mo nararamdaman yung social support from others. Kasi kung lagi kang masaya, wala kang sadness, hindi ka na nila lalapitan, ikaw na yung masaya. Sila na yung malungkot. Does that make sense? So yung fear, anger, and sadness, all are negative emotions, maganda rin pala ang contribution yan sa quality of life. Pero pag sobrang saya mo, ano mangyayari? Yung fear, anger, and sadness, hindi mo mararamdaman, therefore, bababa yung quality of life mo. Sa sobrang saya mo, wala ka ng fear, hindi ka na nagagalit, hindi ka na nasasad, kaya madali kang lokohin. Walang sumusuporta sa'yo. Does that make sense? Ihabol ko lang din yung embarrassment and guilt. Sabi ni Keltner and Anderson. Ang embarrassment, negative emotion, pero maganda yan na meron tayo niyan. Meron tayong hiya. Pag sobrang saya mo, wala ka ng hiya, ano mangyayari? Magiging selfish ka na kasi hindi ka na nahihiya . Ang embarrassment, ang positive effect sa atin yan, it makes us selfless. It makes us sensitive. Kasi ayaw mong mapahiya, di ba? So magiging selfless ka. Lagi mong o-offera ng tubig yung mga tao sa paligid mo. Magiging sensitive ka sa mga sinasabi mo, sa mga jokes mo, magiging maingat ka para hindi ka makapagbibitaw ng salita na ikagagalit ng iba kasi mapapahiya ka. So the more na iniiwasan mo yung embarrassment, mas nagiging socially appropriate yung behaviors mo. Does that make sense? Ngayon, kung sobrang saya mo, nawala yung embarrassment, baliktarin mo lang. You become selfish, you become insensitive. Sobrang saya mo . Kaya 'di ba sa buhay, how many times have you heard someone saying something so bad? Nag-bad joke siya. May na-offend sa joke niya. Bakit? Most of the time, during that time, kaya niya nasabi yung joke niya yon, sobrang saya niya. Ganun din yung guilt. Yung guilt, negative emotion, pero mabuti yan. For example, in relationships, nagiging faithful ka sa partner mo. Diba? Tuwing makakaisip ka na lumandi sa iba, tuwing makakaisip ka na lokohin yung asawa mo, magigilty ka. So, yung negative emotion na yon, para hindi siya mag-intensify, anong gagawin mo? Hindi mo na lang gagawin. Kasi ayaw mong mag-guilty ng sobra. So, ang guilt, nakakapag-solidify din yan, nakakapag-sustain din yan ng human relationships. Kung sobrang saya mo, hindi ka na nagigilty, ginagawa mo na lang yung gusto mong gawin. Does that make sense? Basta ang point lang ng support number 3 is, kapag sobrang saya mo, yung mga negative emotions na yan, na nakaka-contribute sa ganda ng buhay mo, nawawala. So, hindi rin maganda ang sobrang saya. Support number 4, sabi ng mga authors in the article, kapag sobrang saya mo, you become prone to disappointment. Yan. Kapag vinavalue mo masyado ka ng addict sa pagiging masaya, most likely, ang ending mo, disappointment. Sabi ko nga dito, kung isa-summarize ko yung sinabi ng mga authors, mas hinahabol mo ang happiness, mas hindi ka nagiging masaya. And sad news, sa culture natin, ito yung tinuturo sa atin. We should run after happiness. Gawin natin yung lahat para maging masaya tayo. Hindi pala maganda yan, sabi ng mga authors. Let me quote one excerpt from the article. Ang sabi, in one study, the more people valued happiness, the less well-being, and the more mental health difficulties, including depression, they reported. Diba napaka-ironic niyan?
Vina-value nila yung happiness. Gusto nila, priority nila yung happiness. Pero yung mga ganyang tao pala, sobrang halaga ng happiness sa buhay nila, sila pa yung most likely depressed. Another excerpt, in fact, at times, sabi ni Casey Beer, the more people pursue happiness, the less they seem to be able to obtain it. Focus on the underlined words para makuha niya yung thought. More pursue, less obtain. Mas hinahabol mo yung kaligayahan, mas hindi mo nahahabol. At may explanation sila Casey Beer dyan eh. Bakit ang tao, the more na tinatry niyang maging masaya, the more na hinahabol niya maging masaya, mas pumapalpak, mas hindi pa siya nagiging masaya. Ang explanation nila dyan, kasi raw, eto, magandang diagram to, kasi raw, may kinalaman yan sa reality of life. Gusto nating sumaya, eto yon, so may mga gagawin tayo para pasayahin natin yung sarili natin. Pero ang reality, after we do this, after we make ourselves happy, we are faced with the reality that there are more things in life, or there are more reasons in life that we should not be happy. Nagigets nyo? So umaasa kang magiging masaya ka, so gagawin mo tong mga to. But reality hits you after this. Mas maraming dahilan sa mundo para hindi ka maging masaya. In fact, si Kristo na mismo nagsabi niya na, Diyos na mismo nagsabi na ang nature ng buhay in general negative. Sabi niya, in this world, you will have trouble because we are living in a fallen world. We are living in a sinful world. Kaya hindi nakakagulat na mas maraming reasons for sadness in this life compared to being happy. Kaya going back to my example, gusto mong maging masaya. Kasi priority mo maging masaya, so gumawa ka ng 2 behaviors. Kumain ka ng paborito mong food, kumain ka ng masarap na sisig. Tapos binilan mo yung sarili mo ng mamahaling t-shirt. Ang presyo ng t-shirt, 3,500. Kasi paborito mo yung brand na yan, nakakapogi yung brand na yan. So pinasaya mo yung sarili mo. After mo kumain sa favorite restaurant mo, bumili ka ng t-shirt for yourself. Because anong sabi ng popular culture? You deserve to be happy. But after you do these 2 behaviors, ano sabi ko, reality bites. Kinagat ka ng realidad na mas maraming reasons para hindi ka maging masaya compared sa 2 reasons na ginawa mo. Right? Now, reality hits you. Kumain ka nga ng sisig, may bago ka ngang t-shirt, pero remember yung nanay mo may sakit. Hirap na hirap at nalulungkot ka every time you see your mom sick. Sinigawan ka ng tatay mo kanina, putol ang kuryente nyo, yun yung nga yung malupit sa'yo eh. T-shirt mo 3,500 pero kuryente mo putol kasi hindi mo nabayaran yung bill. Nag-away pa kayo ng girlfriend mo. Tapos ulan ng ulan nung previous week dahil sa bagyo, dahil sa habagat, hanggang ngayon yung bahay nyo baha. Nagets nyo? So ano nangyari dito sa 2 steps na ginawa mo to make yourself happy? Natabunan lang ng numbers 1 to 5 dito. Ano ending? Disappointment. So imagine mo, paulit-ulit mong gawin yan. Pasayahin ko sarili ko, oops, at the end of the day, boom, ganyan. Ang ending, disappointment. Nagigets nyo? Last one, support number 5. Bakit hindi laging maganda ang happiness sa buhay? Because, let's face it, happiness can also make you self-focused. Now, don't get me wrong ha. Sabi ko dito yung sobrang taas ng happiness because there are also studies that show na kapag ang tao masaya, ang tendency natin, we become more social. Gusto natin i-share yung kaligayahan natin. So kapag nakapasa ka sa isang malaking exam, manlilibre ka, may gana kang manlibre ng mga kaibigan mo. 'Di ba? Ang sinasabi natin dito yung super high level of happiness. Ano mangyayari pag masyadong masaya? Now you become self-focused. Nagiging baliktad. From selfless, you become self-focused. Kasi raw kapag sobrang saya mo, sabi ng mga authors, ang goal mo, paano mo masusustain yung happiness mo? Paano to hindi mawawala? Kasi nakaka-addict yan. Ayaw mong mawala yan, paano ko masusustain? And in so doing, habang sinusustain mo yung happiness mo, ano nangyayari? Nagiging selfish ka. You end up doing selfish behaviors. Ito yung framework ni Keltner, 2009. Sobrang saya mo, gusto mong isustain yan, ayokong mawala to, ito yung mga gagawin ko para masustain ko yung happiness ko. Bigla kang ang daming pera, for some reason, siguro nanalo ka sa sweepstakes, nanalo ka sa loto, ang dami mong pera, paano ko to masusustain? Paano hindi mawawala yung pera ko? Ano ang pwede kong gawin sa pera ko para
hindi mawala yung happiness ko. So, ano yung mga may isip mo? Eto, anong bibilin ko? Saan ako magta-travel? Saan ko to i-invest? Nagigets nyo? All about the self. In fairness, kapag ginawa mo yung tatlong yan, masusustay mo naman yung happiness. Medyo madidelay mo yung pagkawala niyan, pero yun na nga, short term lang. Along the way, as time goes by, studies show na yung sustained happiness na yan, bababa yan. Hindi yan for life. Nagets nyo? Kaya lang ginawa mo na yung mga steps na to, yung mga selfish steps. Naapektuhan na yung mga tao sa paligid mo. Right? So again, kapag sobrang saya mo, ang idea dito, it makes you super self-focused. In fact, naalala ko nga yung Bible verse natin kanina eh. 'Di ba? Itong model ni Keltner 2009, very in line with the parable that Jesus told. Anong sabi dito? The rich man yielded an abundant harvest. Sobrang saya niya. Anong naging epekto sa rich man? Basahin mo sa next one, sa verse 18. Anong napapansin niyo sa verse 18? Hanggang 19, nagkaroon ng hyper-focus on the self. Puro na lang siya, I. This is what I'll do. I will tear down my barns. I will store the surplus grain. I will say to myself, take life easy, eat, drink, and be merry. Nagets nyo? Nagets nyo yung connection ng model ni Keltner sa model ni Kristo? Parehong psychologically sound. Masyado kang masaya, it makes you self-focused. Got that? Another reason. Still under tayo ng support number 5, no? Another model na shinare ng mga authors of the article, ito. Sabi ni Keltner, kapag masyado kang masaya, ano mangyayari? You will have decreased social engagement to sustain your happiness. Ibig sabihin ng decreased social engagement, lalayo ka sa tao. Bakit ka lumalayo sa tao? Kasi nga natatakot ka na yung mga tao sa paligid mo kukunin yung happiness mo. So anong gagawin mo? Para hindi nila mabawasan yung sobrang saya ko ngayon, lalayo ako sa kanila, hindi ako magpapakita sa kanila. So going back to my example, ang dami mong pera, anong iisipin mo? Paano ko to isusustain? Huwag ako magpakita sa mga kapitbahay ko kasi pag nalaman nilang marami kong pera, baka humingi sila ng balato. Instead, hindi na lang ako uuwi sa bahay namin, pupunta na lang ako sa Europe, magtutur ako doon. So in so doing, ano nangyari? Dinetach mo yung sarili mo from other people. Yes, in a way, nasustain mo yung happiness mo pero short term. Along the way, mamimiss mo rin yan. Along the way, marirealize mo na mas maganda ang happiness kapag sinishare mo sa ibang tao. Nagigets nyo yung point? Yon. Kaya nga again, going back to the passage a while ago, yan no? Kapag puro ka I, puro ka my, I will just take life easy, eat, drink, and be merry, wala talaga. It will end to social detachment. Ihihiwalay mo yung sarili mo from other people. Nagigets nyo? So, yun yung 5 suporta ng mga authors kung bakit sinasabi nila na ang happiness, hindi siya laging maganda sa atin. Meron din siyang dark side. So, going back to my question, could it be that happiness is not always good for the psyche? Masyado ka masaya? The answer is yes. Posible na ang happiness hindi maganda sa mental health, lalo na kapag sobrang taas na. Now it makes sense, going back to the passage that I've discussed, now it makes sense kung bakit ganyan yung parable ni Jesus. Why was God not happy for this guy? Anong sagot? Because God knows, God wants to communicate to us that being too happy, prioritizing happiness in life is not always good for us. Kaya hindi niya na-reinforce. Hindi niya sinabi na, I'm happy for you, anak. Hindi niya sinabi yun. Masyado kang masaya? Ayaw kong tularan ka ng mga tao na masyado kang masaya, kaya ka naging selfish, hindi ko i-reinforce yan. You fool, sabi ni Lord. Today, your life will be demanded from you. Happiness is not always good. Meron siyang dark side. Now, in closing, some lessons and applications. Ready? Ano ang mga lesson na pwede nating matutunan dito? Number 1, sana natutunan ninyo that happiness is not always good. Contrary to the popular teaching that happiness is the ultimate goal. Hindi pala dapat ganun. Remember, in this article, may mga negative effects kapag masyado kang masaya.
Balikan nyo na lang yung mga sinabi ko kanina. These are some examples of negative effects kapag masyado kang masaya. And that's the reason why, again, in the passage, hindi ni-reinforce ni Lord yung attitude na masyadong kang masaya to the point it makes you selfish. Yan, naging ganyan, no? Ay, ako, etong gagawin ko, magpapakasaya na lang ako. And the Lord said, you fool, hindi dapat ganyan. Kaya dapat yung happiness natin, meron lang certain limit yan. I-check natin yung mga sarili natin kung masyado na ba tayong masaya na naging selfish na tayo sa buhay. Kaya ang application dito, no, in connection to lesson number 1, kailangan talaga natin i-censor, kailangan natin iwasan yung popular psychology teaching that happiness is the ultimate goal. Kasi nagkalat talaga yung mga ganyang libro. Nagkalat yung mga ganyang motivational speakers na tinuturo sa mga tao na gawin nila ang lahat para lang maging masaya sila. Again, this article showed us na hindi pala tama yon. Harmful pala sa tao yung gawin mong goal yung happiness. Masyado mong sambahin yung happiness. So this is another good example, and I always teach this to my students, no, na hindi porket popular tama. Kaya yung popular psychology, maraming sinasabi na mali na akala natin tama. At kapag in-apply ng mga tao yung mga maling pananaw na yan ng popular psychology, ano nangyayari? Nasisira yung psyche natin. Again, pinakita ko na to kanina, but it's worth repeating. Maybe because the reason why, kaya siguro, ang maraming mga kabataan ngayon may mental health issues nag-a-apply ng maling psychological principle na galing sa popular psychology na nagtuturo sa atin to prioritize happiness above all. Mali pala yun. Alright? Lesson number 2, ito yung sinabi ko kanina, I hope you realize that negative emotions are not always bad. Again, sa kultura kasi natin ang tinuturo, kapag negative emotions, layuan mo yan. Gawin mo ang lahat para hindi mo ma-feel yung negative emotions. It seems like feeling bad equals mental health issues. Hindi pala lagi. Hindi porket may mga negative emotions ka, ibig sabihin papunta ka na ng mental illness. In fact, may mga negative emotions na kailangan natin para masustain yung magandang kalidad ng buhay. Pinakita ko na kanina yan, such as fear, anger, and sadness. Anong ituturo sa atin ng kultura natin? Layuan nyo yung fear, anger, and sadness. Overcome nyo yung fear. Huwag kayong magalit. Huwag kayong masad. Gawin nyo yung lahat para lunurin yung mga negative emotions na yan. But what is the article saying to us? Hindi lagi masama ang negative emotions. May mga negative emotions that can help us lead a better quality of life. Kaya naalala ko yung passage sa Psalms, ang ganda. Sabi, those who sow in tears shall reap in joy. May mga pagkakataon na yung mga negative emotions mo, yan yung daan papuntang magandang quality of life. Paminsan-minsan kailangan mo matakot. Paminsan-minsan kailangan mo magalit. Paminsan-minsan okay lang malungkot. Because those negative emotions can teach you a number of things. Psychological skills, character, para maging maganda yung quality of life mo. Kaya in connection to that, ang application dito dapat, ang ituro natin sa mga kabataan ngayon is how to handle negative emotions. Papuntang character development. Hindi yung tinuturuan natin sila kung paano iwasan ang negative emotions, paano lunurin ang negative emotions. Kasi popular culture teaching yan eh. Pag nafe-feel bad ka, may negative emotions ka, lunurin mo yan. Lunurin mo yan sa alak, lunurin mo yan sa drugs, bilhin mo lahat ng gusto mo. Basta ma-feel good ka lang sa sarili mo, hindi pala maganda yon. When you teach people that, paano lunurin ang negative emotions, you are not doing them a favor, sinisira mo yung psyche nila. Kaya ito dapat yung tinuturo sa eskwelahan eh. Huwag natin turuan yung mga estudyante how to feel good about themselves. Turuan natin sila anong gagawin nila kapag nakaramdam na sila ng mga negative emotions. Paano nila i-handle ng tama. Does that make sense? I have 2 examples. Ituro natin sa mga kabataan ano gagawin kapag malungkot. So, ibig sabihin nun, hindi mo sila tuturuan na huwag malungkot. Sasabihin mo sa kanila, along the way sa buhay natin, malulungkot tayo. Pero meron tayong mga pwedeng gawin, tamang gawin, mga healthy strategies to deal with the sadness.
Yun yung ituro natin. Ano yung mga strategies na yun? Hindi yung ituturo mo, paano hindi malungkot. Di ba, hindi ka malungkot ngayon. O stay ka lang dyan. Gawin mo itong mga to para hindi ka malungkot. You will just set them up for disappointment. Kasi sa buhay, for sure, kahit anong dami ng pera mo, along the way, malulungkot ka. Doon natin sila ihanda. Anong gagawin nila pag naging malungkot na sila? Hindi yung ililid natin sila sa ilusyon na pwedeng hindi malungkot sa buhay. Number 2, anong gagawin kapag nagagalit? Huwag natin silang turuan na huwag magalit. Turuan natin sila ano ang tamang pag-handle pag nagagalit. 'Di ba? Again, sa popular culture, sa popular psychology ang ituturo, paano iwasan magalit. Hindi tama. Kasi along the way, dahil maraming mga pasaway sa mundo, magagalit tayo. Hindi maiiwasan. And what do we do? Kapag nagagalit tayo, yun yung ituro natin. Hindi yung nililid na naman natin sila sa illusion na pwede ang buhay, never ka magagalit. Because it does not happen. Nagigets nyo? And last one, lesson number 3. I think this is the heart of the article. Don't chase happiness. Which is again, in contrary to what this culture is teaching us. Ang kultura natin, ang katuruan, gawin mo lahat para maging masaya ka. Yan dapat ang pangarap mo sa buhay, masayang buhay. Mali. Because the more you do that, the more you chase happiness, the more you try hard. Everybody say try hard. Trying hard ka na maging masaya, mas hindi ka nagiging masaya. Remember these 2 excerpts na kinuha ko from the article. Ang bottom line lang dyan, the more na tinatry mong maging masaya, the more you end up disappointed. Kaya nga pwedeng explanation din yan kung bakit mataas ang mental health issues ng mga kabataan ngayon. Bakit? Kasi yan yung ginagawa ng mga kabataan ngayon, chasing happiness. Sino nagturo sa kanila yan? Popular psychology. Nagigets nyo? So dapat ihinto na yung ganyang teaching na ang ultimate goal sa buhay maging masaya. The more you try being happy, the less you become happy. That's the principle. Which leads us, ano dapat ang application yan? Make happiness the byproduct, not the goal. Don't get me wrong. Hindi naman sinasabi ng article na huwag tayong maging masaya. Ang sinasabi ng article, huwag nating gawing goal yung pagiging masaya. Ang happiness kasi, byproduct lang yan. Produkto lang yan ng mga bagay na ginagawa mo sa buhay. So ito yung maling framework. Ito yung tinuturo ng popular psychology. Gawa ka ng mga yan, do this and do that, para maging masaya ka. One good example of that would be taking drugs. Yan yung idea ng drugs Bakit maraming na-addict sa drugs? Because it is instant happiness. Yung motive mo for doing drugs is happiness. You want happiness immediately. So what do? Boom. Behaviors that leads to being addicted to drugs. Diba? Kaya yung taking drugs, hindi yan maganda. Because it follows this framework. You are making happiness your goal. The reason why you take drugs is because you want to be happy. You want to sustain that happiness na dinadala sa iyo ng drugs. Ang tamang framework, yung ganyan. Merong activity, yun yung goal mo, gawin yung activity. At nung nagawa mo na yung activity na ginawa mo, doon ka magiging happy. Yan ang tama. Hindi yung dumedirekta ka sa happiness. Yan, hindi ganyan. Gawa ka ng activity at yung activity na yun yung magbibigay sa'yo ng happiness. Pero ang motive mo for doing the behaviors is not to be happy. It's just to do the activity. Right? Ginagawa ko to kasi gusto ko lang talagang pagpawisan. Kaya ako nag-i-sports. O, nung nag-basketball ka na, nung nag-tennis ka na, pinagpawisan ka na, naging maganda yung samahan nyo ng barkada kasi naglaro kayo ng basketball, doon ka magiging masaya. Yan yung tama. Right? Yung behaviors mo dito, ang motive mo para lang magpapawis, para lang may bonding kayo ng barkada. And after you do that, after you did this, doon lumabas yung happiness. Happiness was a byproduct. The same thing with helping others, and we have a lot of evidences that this is true. Kapag ginawa mong motive yung tumutulong ka kasi gusto mo lang talaga tumulong. Wag mong gawing goal mo yan sa happiness. Tumutulong ka kasi gusto mo lang talaga tumutulong. Tumutulong ka kasi ang dami mo namang oras, wala ka namang ginagawa, so tumulong ka. O at the end of the day, after nyo magbigay ng relief goods, after nyo magbigay ng libreng medical mission, ng medical advice, ano nangyari? Doon lumabas yung happiness. It was a byproduct. Nagigets nyo? Yun yung difference niyan compared to this one. Ito teaching ng popular culture to.
So, hanap ka ng activity, yun yung gawin mong motive for doing something. Do this for the sake of doing this. And when you do, after you do this, ano mangyayari? Doon pa lang lalabas yung happiness as a byproduct. Now, in closing, meron akong research proposal in connection to that framework. One possible activity na pwede mong i-insert dito, okay, that leads to happiness is holiness. Gawa ka ng mga behaviors na gagawin kang holy. Now, for those of you who are not familiar, ano bang ibig sabihin ng holiness? Spiritually charged term kasi to. Ibig sabihin yan, you are spiritually intimate with God. Sa simpleng Tagalog, close kayo ni Lord. Alright? So, gawa ka ng mga behaviors na magiging close kayo ni Lord. You pray to Him, you read His Word, you meditate, you ask forgiveness for sins, so on and so forth. And when you achieve holiness, ang byproduct ng holiness is happiness. Maybe this is the reason why in the Bible did not teach us how to be happy. Does that make sense? The Bible taught us how to be holy. Paulit-ulit yan all throughout the Bible. For example, in 1 Peter, but just as He who called you is holy, you be holy in all you do. Be holy because I am holy. Paulit-ulit yan. Wala kang makikita sa verse sa Bible na be happy because I am happy. I think that's the reason. Kasi si Lord ine-expect na yung holiness, tinuturuan tayo ni Lord na ang holiness, yan yung dapat natin i-prioritize after we achieve holiness, that leads to happiness that lasts. Yan yung pinakaiba ng short-term sa long-term happiness. Kung gusto mo yung happiness mo maging long-term, what do? Make that a byproduct of being holy. Kaya nga, sabi rin ng isang psalmist, no, in connection to this framework, sabi niya, happy are the people whose God is the Lord. Now, the framework is complete. May ginagawa kang mga actions na naging holy ka, naging close kayo ni Lord. At nung naging close kayo ni Lord, doon lumabas yung happiness mo. Because you have prioritized God. God enabled you to experience happiness. Kaya sabi, happy are people whose God is the Lord. But you cannot make Lord your God if you are not holy, if you are not intimate with Him. Nagigets nyo? So, magandang research to, no, na gawin. I-measure mo tong behaviors, i-measure mo tong holiness, and then i-measure mo yung happiness, immediation analysis mo yan. Diba? Another example sa Psalms. Kaya ako inisip na ang byproduct ng holiness is happiness is this one, no? I keep my eyes always on the Lord. So that's holiness. Right? Close kayo ni Lord. Lagi kang nakatingin sa Kanya. I will not be shaken, therefore my heart is glad. Yung word na glad dyan, pwede mo siyang gawing happiness in psychological terms. Could it be that one way for us to sustain long-term happiness is through holiness? O, di ba? Magandang research proposal yan. But again, either way, yan yung ating research, Journal Article Review 25. Again, ang pinag-usapan nating article, ito. If you want to download, read this on your own, yan yon. Alright? So, yun lang yung maikli nating lecture on the dark side of happiness. Sana marami kayong natutunan. If you have questions, clarifications, or meron kayong mga suggestion na topics na gusto natin i-discuss, or gusto nyo i-discuss ko in the future, ilagay nyo lang sa comment section. Okay? Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.